Media friends, mayong adlaw tong may nabi tong hipi sa kapulisan sa siyudad sa Ozamis sa Police Lieutenant Colonel Harvey S. Villanosa uban si Police Captain Joseph Roa kag Babanwa. Latest update sa kanina kahusay din sa siyudad sa Ozamis. Una na, ato siyang kuan sa pagpanibaya sa itong mga suki tumatanaw sa Ascenso Ozamis News Channel, DXDD, o ubang mga social media pages. Sir, may adlaw. So, may adlaw sa atong tanan, no? Labi na sa ato ang viewers, sa ato ang Ascenso Ozamis News Channel, DXDD, and Mindanao Pulse Forum. Sa uban pa nga mga Vida News update, and then sa uban pa nga ato ang social media media team. So, as an opening statement, no, as the OIC of Ozamis CPS for 8 months, it is both an honor and a privilege to be with you today, to reflect on the hard work, dedication, and commitment of our police force throughout the month of March. We are here to share the accomplishments and the progress we've made in keeping our city safe, secure, and better with steadfast help, guidance, and leadership, of course, of our Honorable Mayor Indy Wamina. Throughout March 2025, our office has remained steadfast in our mission to protect and serve every resident in Ozamis City. We have worked tirelessly to address key concerns in our community, strengthen public safety, and build stronger relationship between our policemen and citizens we serve. Our major accomplishment this month were our successive drug buy-bust operation. These efforts led to the removal of dangerous drugs from our streets and arrest of several individuals involved in illegal drug activity. We will not allow drug users and drug peddlers to crawl the streets of our city again. Our commitment to fighting drug trade is unwavering, and we will continue to take strong action to ensure the safety and well-being of our community. As a culmination of our Women's Month celebration, we are excited also to announce the turnover of Sari Sari store to a deserving mother in our city. This initiative, which will take place later this week, is aimed at providing her with a means of living and opportunity to generate additional income to support her family. Today, I will also be outlining some of the key accomplishments we achieved this month, as well as providing updates on ongoing initiatives that will continue to shape the future of law enforcement in our city. On our anti-illegal drug operation, we harvested 14 anti-illegal drug operation and arrested 23 persons. On our one campaign against wanted person, we harvested 9 wanted person, 2 of which is most wanted person and 7 is other wanted person. So in behalf of Ozamis CPS, I would like to acknowledge the continued support from our LGU, headed by our beloved Mayor Indy Waminal. We have received a generator set for the station, which will ensure that our services to the people of Ozamis City will not be interrupted by power outages. Additionally, we have been provided with a radio repeater at our station, which will significantly enhance our communication capabilities. Daghan kayong salamat, Sir Indy, sa lubos-lubos ninyo nga pagsuporta sa PNP Ozamis. Dako gyud kaayo og impact sa kapulisan ng inyong suporta nga gihatag sa amoa. Og buhaton namo ang tanan kutob sa among makaya nga ma-preserve and ma-achieve nato everyday ang goal sa Ozamis City, that we can provide Ozamisnon progressive and safe place to live in. Together, we are making Ozamis City a safer and more united place to live, work, and thrive. Thank you, and I can now entertain questions if you have. Okay, ligas ito mga media friends. Sir, sunod-sunod ang atong gipaygayon nga mga drug bypass operations dinhi sa siyudad sa Ozamis. Ang mga katawhan nato
na lipay no sa grabe na aksyon na gihimo sa kapulisan batok ka sa illegal nga droga dinhi sa siyudad sa Ozamis. Kumusta di ay ang drug trade dinhi sa Dakbayan? Daghan na ba ang namalik? Yes, sa kana nga kuan, ako lang ibalik ko no. For the month of March, naatay 14 ka anti-illegal drug operation. So kani nagpasabot lang nga ang atong kapulisan wala natulog, nagtrabaho. If ever nga natay mga information nga madawat, ato dayon ning i-validate and ato dayon i-actionan dayon. Sa imong pangutana nga nibalik ang drugs, I think wala dili ko ka istorya no nga nibalik ang droga. Siguro during this time tungod lang yun sa kanang accessible na siya, medyo nanulod sila diri, but nakita man ninyo nga atong last na to nga conduct nga checkpoint nakakuha ta og suspect nga dili taga diri ato pinaagi sa ato ang pag-intensify sa atong checkpoint operations. Sir, you mentioned nga doon na tayo 14 anti-drug operation sa kanang Yes. 23 ka buo. So, ito pasabot ani, nagkadaghan ang drug user sa Ozamis. Dili man pud ta makaingon sir nga nakadaghan no. Ang ato ang limited ra gyud ang kani manggong atong nadakpan karon nga drug pusher is sa among link nga among na gibuhat nga link diagram kani gyud siya ang source sa tanan. Asa man ato gawana sir? Katong si alias Tatay. Kung nakita mo itong naaman siguro mo ito, na-cover ito ninyo. Kato si alias Tatay, mawag ito ang si Wenceslao Diaz. Mawag ito ang main source na to diri sa Ozamis. So maybe comes April, makita na po na to nga muhinay na po ang kuan kay muhinay na po na tong kampanya kay ngano tungod kaning source nga atong nadakpan nawala naman. Wala na ito. Pero Tawas na ito na yung satay, doon ako yung tungod ni Tatay nadakpan na to tong taga Maluro Tanggob sa iyahato. Iyahato gikan nga information. So yatagan mi niya og info nga naay mag-deliver og shabu. So immediately ato dayon gi-intensify ang atong checkpoint ni tapta sa PDEA kay si PDEA ra may naay capability nga naihiro mamusimot og kuno illegal drug. So mao to nga atong na hold to dito. Sa inyong take ano sir nga sa manulunggan nga humihong ba? Ganahan daw mga drug user na maligya sa Ozamis, manulos na diri kay gawas nga mamalik diri. Tapos dako ko sila ginansya kung buwan sa Ozamis sa Manila kung sa inyong district ko wala na madlok ng maligya taga diri ba? Wala dili taga tuwa. Kung sunada ka sila mo rin, dako ko sila ginansya daw. Isa siya katinood sa paminaw. At diagid sila masipiat kung baligya sila diri nya may bala na to. Murag diagid na sila masayop gyud nga kung kana man gani lang pagtuo nga ganahan sila maligya diri sayop gyud na nga kuan, sayop gyud na nga notion nga storya. Pero kaning shabu nga dakpan na to, sir, asa man gyud gikan ang mao nga supply, sir? So far sa ato ang kuan, sa ato ang interview ani atong mga suspects no. Nagikan wala gyud tay shabu nga ang gikan sa Ozamis. Nagyud ni siya sa neighboring provinces. So diha gyud gagikan ang ato ang shabu. But kanang nadiri ang source negative na diri sa ato sa Ozamis City. Nagagawas gyud na sila. Kumusta man pod ang communication between sa imo o sa ato ang silingan nga probinsya? Okay man, nagkuan man ta. From time to time naaman tay connection sa ila, nagtinawagay ta sa ilahang intelligence community dito. That's why dako pud na sila tabang sa ato nga ang ilang mga report nga ilang ipanghatag sa ato. Okay man ang atong communication sa neighboring provinces. Kumusta man pod ang pag-file sa kaso katong 14 nga nagasikop sa bypass operation, sir? Wala bay kaning nadilata nga daw nadugay dunay kulang. Kumusta ang pag-file sa ato? Si kuan nato ipatubangan na si Joseph.
regarding sa atong mga arrested personality nato no atong sunod-sunod na bypass operation and anti-drug campaign nato no. Ano siya, na-file na siya tanan no, sa kuan sa korte tanan ang kuan maong kaso. Na-file nato tanan. Unsa nga kaso ang nagyatubang nila kini nakasikop sir? Kasagaran yun. Ini kuan paghupot, pagpamaligya og droga, paggamit kana gyud. Katong sa section 5 and 11. Correct. Section 5. Natay gi-filer nga Section 5, naay Section 11, naapoy Section 14 15. o 15 na punta. Nabi piyansa sir. Nag-iikabot sa Ang pagbaligya og droga walay piyansa na. That's why kita stricto kay ta na ato ginang gina-validate mga information, and then every time nga nagid tay madako tabi na kining pamaligya kontra man gyud kay nato file gyud natong kaso. Pero kini nga dakpan nga 14 sir, abi sa imong pamayag nga nagkutay-kutay ni siya. Doon na pabagyoy dumag nga kining pagabuhaton ang atong kapulisan, kining pagsikop sa gituan nga nagmaligya og droga nga katong wala mga dati. Actually kaning 14 ka operations na which is makaingon ko is connected na ni sila. Napagyapon tay gi-develop nga lahi na pud ni sila nga grupo, but under validation ato pang iklaro. But sumala sa kong gingon ganiha kadto si tatay mao gyud toy pinaka source na to kay previous nga mga dakop na to January, December wala sa atong interviews nila wala gid nila gitukan si tatay. Nagid sila kahadlok ba nga kana ang ilahang source. Then nakita nako sa shabu na na-confiscate na to ni tatay, ang iyaha di ay maong daghan ang sa iya mo palit sa iya kay tungod sa iyahang pagpak sa shabu kay daghan. I-compare na to sa uban. Ang iyang worth 1,000 pesos is kuan siya kinahanglan ubay. Mura siya tag 1,500 or tag 2,000. So gimo pagbaybasin kani 14 wala kay kita stand for ang sokol sa mga tulidan kani imo na to pagbaybas kani mga arrested. Wala naman po na-surprise gud sila sa atong kuan ginahimo kay nagyong tag mga tactical operations regarding aning dia. Katong mga 14 sir nga drug operation nato, magkatawa sila plea bargaining or kanang sa provision? Dili. Magdepende si plea bargain, magdepende na siya sa confiscated na kuan shabu nga ilahang Pero I think kani si tatay o katong na checkpoint na to kay naman to sa 5 grams and 10 grams dili to sila maka-avail of plea bargain. O isa pa gyud ay kung repeat offender naka probationary na dili na ka maka-avail of plea bargain. Katong nasikop sa concert, katong during pat session, kumusta sa estado sa ato sir? Maka-piyansa ba to sila? Kay sa nakuha na to, katubang to sa section 11 and section 15, paggamit o mga paraphernalia, maka-piyansa ba sila? Makapiyansa to sila. Pero dako o kandidat? Dili lang ko kuan kung pila, but pat session is makapiyansa na siya. Katong ba dito sa transaction, sir, doon ba yung fingers sa pamilya? Si tatay. Isa pa? Repeat offender. Ako lang i-check ang records, but repeat offender to. Kato si kuan, katong top 3 na to. Katong top 3 provincial level na to si Edmag Hanoy. Repeat offender to. Sa mga drug operation nato sir, ano na ba yung akong kalabutan ato mga madang people sa pag-report sa inyo? Yes, dako kayo no. Labi na nga tong mga kapitanes sa Osami City. Katong sa March 21 atong adakop gikan po to ni kapitan sa March
kaning sa annex gikan to ni Kapitan March 21 gikan to ni Kapitan katong sa Banyadero katong si yung babae si Almi gikan po to. Sige. Okay. Dirita, sir, last time sa atong Operation News Karangan po ako masayo, Mayor Indy Huminal, gi-comment mo sa inyong gihimo reaction sa PNP sa gihimong mensahe sa mayor. Ay dako kay mong pasalamat ato no na appreciate ni Mayor and kami po amo ra pong gibaslan ang kaayo ug suporta lubos-lubos nga suporta ni Mayor nga gihatag sa amo. So katong i-comment mi niya kay natin nakadako natin nadakpan nga session. High moral kayo may atong nakita ni Mayor ang among pagpaningkamot. And syempre amo pong suklian ang gihatag nga suporta ni Mayor sa amo. Dula, itong statement di Mayor Observa, ayaw lang patuga-tuga o sulod din sa Samis, Maligya o Bruca, kay manakpan yun mo. So ka ba ang bagong barapan, tuman din siya nga statement sa tumayo. Wala pa muna challenge sa ninawa, no lista. Yes sir, ang operation magud sa drug sir, magikan na siya sa information. Kung naay mga information ang atong intelligence community atong gipalawak, atong gi-enhance at maayo. Kanang information sir kung ma-develop makuha gyud nato ni sila. And then labi na kanang katong last nga session dili man gyud to taga direto sa atoa kung katupong pinumdum mo katong Labinay. pick up bitaw. Labinay. So Lisa Procure. tungod sa tip, tungod sa information nga atong nadawat, atong gikan gyud sa community. So kami kung kami lang pod ang motrabaho aning illegal na droga, pigi gyud. Dili na to ma 100% ang atong effort, but kung magtinabangay ta labi na ang ato ang komunidad, ato ang mga leaders sa barangay mo suporta sa amoa, dako kay tag-agi Sa tamang sulit. How sa family, sir? Kung may mga ginikanan nga opisyal sa barangay, anak involved sa droga, wala po po'y naghatag information sa inyo nga involved sa family, ginikanan, amhanin na, kung magsuot. So far naaman ang mga ginagmay lang mga information about anak. But again, akong balikod, kinahanglan gid nato siya i-validate. Validate na to until such time approve na to nga ang iyang information nga gihatag is tinuod. O pasabot na dili ta confirm siya. Yes sir. Kay lisod po kaya nang mapailan mo kaso ng tao nga walay sala. Unay sakto kumbaga na to reklamo sa mga netizens na tumo lantira ng mga pagsuon anak. So dili na siya tinod na. Dili na siya tinuod sir. Dili po ang pulis na to dili inaana mo trabaho. Kapila tamang kuan sir, ano siya i-testify, ano siya Yes sir. Kaduha pwede. First maguna na sir ato pang maganda pa tag surveillance. I-develop na to ang information, dayon surveillance sa tong tao and then atong palitan. So once na mapalitan na siya, then pagbalik sa result positive nga siya bugid siya, then atong palitan ng otro dito dakop na. Doon na po instances nga siya na palitan, na surveillance sa palitan, tapos atong karon wala pinindakpi kani siyempre munta na, may layas sa Naapa na. Nay mo na gitawag na to mga nabaklag pa ba nga kuan kay suring sa pagpalit dayon nawala siguro na nakamalay o unsa ba. Pero naagya para sa inyong distansya for Ayo dili na mawala. Kanang mga tawa na dili na mawala. As long as nasa mong listahan. Sige akong i-take example kato atong top 3. Top 3 si Edma dugay to nawala. Dugay to gipangita na to. Manaam kalit lang tunga then mawala. So tungod sa nadakpan nato ni si tatay lagi dito na din na nagka-connect. Okay, arita sir sa laing bahin, upcoming na election, sugod na ang local candidates silang pagpangampanya. Kumusta ang seguridad alang sa tumang kandidato o ang pagpatuman nato sa COMELEC Ganban?
Ato na yatag sa atong operation officer. Regarding sa atong kining pagpatuman sa pumilikan ban, ang atoang police station kanunay gyud nga kanunay gyud ni nga giprioridad labi na karon. Gani aduna kitay gi-maintain na border control point or DBCP natay sa Labinay, ayo naabot tay sa Gangong. Then natay mga mga checkpoint schedule, no. Na siya magpuli-puli ang oras ni ana para to situate yun na may mga surprise ba ana ba, no. Kay anytime man god dili nato dili nato discount na kining naagyoy mo sulay gud ba anang talaga armas ana. Pero taliwala pa man ni ana kita aning kamot gihapon kita na guarded ang ato ang syudad, no. Labi na sa kining pagdala og mga armas, no. So far zero. Sa pagkakaroon zero gyud, no, kay hugot kaayo ang atong kampanya labi na sa checkpoint operation. Then nahitabo dito baguhay lamang sa national sa Antipolo ba kaning road range, no. Kung ana mahitabo ba kung pagpalig-on sa tong checkpoint dinhi sa siyudad sa Ozamis kay kasog adunay mahitabo susama, no, dinhi sa tong siyudad. Assurance itong mga katauhan. Kanang mga road rage ba. Yan ay armas di ay. Lagi. So ato sa Antipolo, no, kita man nato, no. Advice na nato sa mga motorista na magpabili na aning makalmahon, magmahinahon sa Tagalog pa, no. Naay mga gitgitan diya sa ato ang pagmaniho diya sa along the way sa atong pag-travel na maginay mga huot wag abot ng mga sakyanan. I-consider nato na kining musunod gyud ta sa sa traffic flow sa trapiko. Then bigayan lang gyud kung nakaunang isa pasagda nato sunod ta inana. Then kanang respeto ay naman gyud diha ra gyud. Pero tan-an ako sa tuwa murag dili man pud gihapon walay mga instances na inana dahita. Wala po yung mga reported sa ato diri nga na road rage. Okay, nakita po nato nga ang mga motorist diri sa Ozamis City mga disiplinado man. Natay mga checkpoints nga gikandak, no, and then mapansin nato na everyday na ang atong ka-issuean citation ticket is nagkagamay. So pasabot nagmakno na gyud sila or nag-follow sila sa sakto nga balaod. Okay? O daghan gyapon kay na pasabot na gahi sila gulo, but mapansin nato karon na ning gamay gid ato ang mga issuean sa citation kay ang mga tao disiplinado naman. Kabalo sila nga sayop ilang gibuhat, so dili na nila buhaton. Captain, balik ka sa kanyang eleksyon ba? So, doon taong campaign sa local sa para sa midterm election. Doon na ba yung mga lugar, barangay na sa topic na exciting ng hotspot? Unay, video, ang ngayon natin bandayanan? O wala? Kay balutaw mo sila kontra karon in general sa pagkakaroon peaceful gyud siya gining, pero dili nato i-taken for granted. Tagaan nato equally nato tagaan nato pagtagad ang mga barangays, no. Ang i-focus kanunay ang security, ang peace and order sa kabarangay para to make sure nga wala gyud mga kahitabo na mga election related incident. Okay. Sir, sa paloob lang taning project kani bitawan, kumusta ang atong pag-monitor sa ato ang syudad panahon sa kagabion kay sa nasayran nato usapan do na bay reported diri nga kalitang pagpaglungka, pagpangawat, do na bay report na niabot diri sa ato ang opisina o sa ato ang istasyon. So far sir, for this week, kaning week wala tay reported nga mga robbery incident. Tungod sa kung nakainomdom mo previous 2 weeks ago at natay nadakpan diri nga mauto siya ang kawatan diri sa ato ang syudad. Nadakpan ang isa, ang duha nadakpan sa Tudela, ang isa ato ang
na bypass kay dumdum mo atong daghang kay cellphone, Oh, Ah. 450 laptops, IDs. Moto sila nga grupo ang kawatan diri sa Usami City din na na kay naapod lagi mission na bypass na to, takpan na to. Moto siya. So far, when it comes to kanang akyat bahay, robbery, nawala na siya karon. And I hope na ma-maintain na to na siya nga status na karon nawala na sila. Pero may tungkol po aning mga minor de edad o kini mga hamtong sagsagaran doon ay mga minor de edad madakpan nga kaning panahon diskura sa gabi. Kumusta man po ang ato ang pag-aprehend na sir? So far sir, ang atong curfew may instruction sa atong mga tao no nga i-intensify gyud nato atong curfew against minors. So naman po tayo mga nadakpan diri and then i-turn over na to sa WCPD and then amo nang ipatawag ang ilahang ginikanan or kami mismo ang moadto dito sa buhatan sa barangay hall sa kapitan amo na silang i-turn over dito. At maintain lang gihapon ang ato ang strict implementation sa curfew labi na sa mga minors. O kato pong sir kanang mag-inom sa publikong lugar o kini Yes, pagpaligid Yes sir. Akong kanon sa from March to present nakakuha ta og traffic citation ticket na 4,636. So ang TOP nato nga na issue sa mga motorist is 51 and naka-impound ta og 66 ka single motorcycle and then naka-impound pud ta og 8 ka motor vehicle. When it comes to curfew sir, sa March up to present nakop ta og 100 a total of 224 and then 186 adults and 38 ani mga minors. So pasabot nga ang ato ang curfew ato yung gi-implement ang atong curfew. Kung sa drinking po sir na imong pangutana is about sa drinking in public places sa bulan sa Marso naatay na sita na isyuhan og citation ticket 96 ka buok katao og sa smoking sir naatay 118. Then kumusta po tong sa sir? Katong itang mga smuggle nga sigarilyo napailan na ba atong kaso? O Katong atong dakop sa file na turn over na nato siya sa BIR. And then ang filing sa case ilahanan man to. pero ang katong mga sakyanan nga Ang sakyanan ug ang sigarilyo turn over na to sila kapit. turnover. Mention ka kanina sir, may iba na nadakpan ng mga 100 persons. Yes sir. Wala kayo nadakpan ito na Sa ato ang wanted person, natay nadakpan nga duha ka most wanted person. I think kaning recently last week murag natin nadakpan nga most wanted ang iyang kaso kay rape. Rape. Ang isa dili lang nako ma-check na ko ang record sir but basta sa Siam duha ani most wanted person ang 7 other wanted person. Doon na po tayo nadakpan sir na yun nagtago sa amin sa kadalahin ng probinsya. Kani atong most wanted person sir dito man ni nato gi dakop dili dire ni dito sa Zamboanga. Kasi sa Tonga sir nadakpan. Napoy nanago dito sa Tonga. So far wala na diri sa ato asir ka ng mga wanted niya manago kay aptek kay atong pulis sir mangitag wanted person abot na gani mi og Cebu, abot na gani mi og Leyte para lang kupuro ni atong mga wanted person. So samot nagdali na sila dakpo naa sila dire. Aptek kay atong pulis na sir mag-atang ra na sa computer pag abot sa iwaran to ana na ibag-o wala na sirit din na dire. Ganun na napaka-aptek sir. Siyempre sir, ato lang pong sukli ang suporta nga gihatag sa atong mayor. Walay rason nga magpa-dili ka mag-uptick diha kay ang suporta sa LGU sa ato aga BBAPOD. So, and this is part of our job. And then ang pakita lang nato na ang moral sa ato ang kapulisan diri sa Osamis City kay
taas silang moral din. Katrabaho gyud sila, and I think kamo makita man po ninyo kung ang atong kapulisan diya sa dalan nga permanente ga checkpoint, ga rubing para ma-maintain na to ang peace and order sa Osami City. Kumusta po po ang suporta sa ato ang mga barangay kapitan sa 71 ka barangay diri sa Dakbayan sa Osami? Abtik kay na itong mga kapitan. Dayon, mapasalamaton po kami sa ilang mga bipat, no? Kay ako mismo, kami ni Captain Kagbabanwa, mag-grouping mi, makakita man yun mi og mga bipat. Di ba bro, sa mong libot ka sa Tinago, na sa Annex, abtik kay na sila. Mag-grouping po na sila, magbitbit pa ganyan na sila direct mga nagmaoy. Oh, so, kuan gyapon ang suporta nila sa atoa naagid gyapon pabilin. Wait, lastly sir, sige ka sa akong end. Kuan na, summer season na, and at the same time, to ang kuan, Holy Week. Pagpangandam sa kapulisan, sa seguridad, sa mga kalihukan, sa simbahan. Yeah, of course, no. Kaning kita manggod sa PNP, one step kuan ta siya kung like for example, All Souls Day, All Saints Day ron nga bulan, sa buwan pa lang sa October, September giandaman na nato. So dili man na siya kanang unusual nga panghitabo sa ato kay kana normal na sa amoa ang kanang mga inanang activity. Of course, we will maintain our kanang foot patrols, mobile patrols na dako kay tabang sa atoa atong mga staging points and checkpoints ato nang i-intensify for the kana nga mga upcoming activities. And then labi na karon na sugod na ato ang campaign period, so pangandaman gyud gihapon na namo kay dili ta gusto nga this election nga nay dili maayo nga mahitabo. So kami dire pinaagi sa atong mga officers, men and women sa Osami CPS, always good na mo na ginabantayan. And then ang ato ang intelligence po ato yung gi-extend og maayo in case na ay mga tao nga magplano og dili maayo sa atong lugar. Okay? So, imong panakop na siguro sir na misay alang sa mga katawhan o kabahin sa to ang pagbintinar sa peace and order sa siyudad sa Osami. So again, no, akong balikon on behalf of the Osami City Police Station, we acknowledge the continuing support nga gihatag sa LGU sa Osami CPS, headed by our beloved Mayor Indy Waminal. So dako gyud kaayo og impact ang suporta nga gihatag ni Mayor sa kapulisan. And then wala mi lain nga ika promise o ika sukli sa suporta ni Mayor is amuha lang yung buhaton ang amuang kutob sa among makaya. And we will do our best para sa safety and kalinaw sa Osami City. Thank you sir.